Handa ka bang maging daluyan? Mapayapang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Edelburga. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. May nagdala kay Jesus ng isang lalaking pipe na inaalihan ng demonyo. Nang mapalayas niyang demonyo, nakapagsalita ang pipe kaya namangha ang mga tao at kanilang sinabi, Wala pang nangyaring ganito sa Israel. Ngunit sinabi naman ng mga Pariseo, Nagpalayas siya ng demonyo sa tulong ng pinuno ng demonyo. at nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayo. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naaawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Marami nga ang aanihin at kokonti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Sa mabuting balita ngayon, dalawang larawan ng puso ni Jesus ang malinaw na nakikita natin. Ang kanyang kapangyarihang magpagaling at ang kanyang habag sa mga taong naliligaw at nasasaktan. Dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng masamang espiritu. Nang mapalayas ang masamang espiritu, nakapagsalita ang lalaki. Isang simpleng himala, ngunit may malalim na mensahe. Maraming tao ngayon ang hindi naman pipi ang dila, ngunit tila nawawala na ng boses dahil sa takot, sugat, pagkabigo o mababang pagtingin sa sarili. May mga hindi makapagsabi ng nararamdaman, hindi makapaghingi ng tawad, hindi makapagpahayag ng pagmamahal, at hindi makapanindigan sa tama. Kapag hinayaan nating kumilos si Jesus sa ating buhay, unti-unti niyang pinapalaya ang mga bahagi ng ating pagkatao na matagal nang nakakulong. Binibigyan niya tayo ng lakas upang muling magsalita, magmahal, mangarap, at mabuhay. Ngunit higit pa sa himala, naantig ang puso ni Jesus sa kalagayan ng mga tao. Nakita niya silang parang mga tupang walang pastol. Hindi lang sila may sakit, nalilito rin sila, pagod at walang direksyon. Hindi ba't ito rin ang larawan ng maraming tao sa ating panahon? Maraming may trabaho ngunit walang kapayapaan. Maraming konektado sa social media ngunit malungkot at nag-iisa. Maraming matagumpay ngunit wala namang malinaw na layunin sa buhay. Kaya sinabi ni Jesus, napakaraming aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Hindi lang nangangailangan ng magagaling ang mundo. Opo, hindi nangangailangan ang mundo ng mga taong magagaling. Mas kailangan ang mga taong may pusong marunong umunawa, makinig, maglingkod at magmahal. Mga kapanalig, hindi lamang ano ang kailangan mo ang tanong ni Jesus sa atin ngayon, kundi handa ka bang maging daluyan ng aking habag para sa iba? Hindi lamang ang mapagaling tayo ni Jesus ang tunay na himala, kundi ang maging daan at daluyan tayo ng pag-ibig ni Jesus para sa ating kapwa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong
Manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.